Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga bataang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Alright, so welcome back to my channel, The Ships Peters TV. Sa araw na ito ay bahagi ko sa inyo at ipakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang malaking tubo na ito na may sukat na 14 inches at na may branch na 10 inches. So ito yung mga gamit natin na tubo na schedule 80, ang 14 inches at ang 10 inches. So sa ngayon gagawa muna tayo ng branch. So sa nakikita nyo dyan, may mga guhit tayo. Yung mga guhit na yan ay mayroon siyang formula. So ang formula natin ay nasa mga nakaraan kong video. Panoorin nyo lang yun. So ganito na lang naguhit ko na at kakatingin natin ang acetylene. Ganito lang ang pagmikos-mikos sa ating branch na 10 inches na idikit natin doon sa 14 inches na header. So makikita nyo may mga degrees dyan at ang formula nito ay nasa aking nakarang video. So ito na, nakating na natin ang acetylene at lilinisan natin ito sa pamamagitan ng grinder. At pagkatapos na linis, ito na ang kalalabasan. Dikit na dikit siya at kukunti lang ang awang. Hindi naman siya perfect pero pwede na. Nakikita niyo naman dyan na lapat siya. Magkabilaan, dalawang branch ang ating gagamitin. So hindi ito mahirap wiwilingin dahil nadikit-dikit natin. So ngayon ikakabit na natin yung magkabilang plans. Unang-una, ang header na ito ay 14 inches. So para makakuha kayo ng sintro, gagamitan nyo ng eskwala na cross. So ngayon pagkatapos nating naidikit yung plans, ito namang branch ang ating i-wielding. So ang style ko dito ay hindi ko muna bubutasan itong branch upang hindi magkaroon ng saging effect ang ating tubo. So ngayon nakakuha ko na yung sintro at iniispatan ko na ito. So pag nakita ko na ang site na nasa sentro na, so ihibitak ko na ito upang hindi na gumalaw. So kailangan nating ihibitak to para hindi na siya magalaw just in case na malaglag ito sa pinagpatungan. Kasi sa ngayon medyo maalon ngayon. So kailangan nating tibayan ang ating branch. So pagkatapos na nailagay ang ating branch, ilalagyan na naman natin siya ng plants. So ganito na lang ang style. Ganyan. Unang-una, pag nakuha mo na yung pantay na plants, yun ang gagamitin mo. So kumuha ako ng dalawang tubo na maliit upang mayroon siyang sasandalan sa ilalim para hindi siya gumigiwang-giwang. So din pag na sintro na, diyan na natin i-wielding at susukatan natin according sa ating details na nakuha doon sa lumang tubo. So ito na at naibita ko na lahat ang ating ginawang tubo. Pero hindi pa tapos ito, ay hatiin muna natin ng dito sa gitna. May ilalagay tayong plants dyan upang mahati itong tubo na to dahil hindi ito papasok doon sa pinaglagyan natin, gawa nung walang space na maluwag. So masikip ang space doon, so hindi kaya na buong tubo ipapasok. So kailangan hatiin. Then pagkatapos ang unahin mo dito ay ipupulid mo na lahat. Pagkatapos ay hatiin natin. So ganun ang mga diskarte dito sa ating ginawang malaking tubo. So ito ay first time kong gumawa ng ganito na malaki. At subukan natin kung ano ang kalalabasan sa pag-fix natin doon. Okay, so pagkatapos nating naitak lahat ang ating mga branch, kailangan nating i-pull weld. So dahil malaking tubo ito, 4 na pasada ito. So bali unang-una ay root pass, magdalawa tayo ng hot pass. Bali 2 hot pass, then magkakaping tayo. So ang root pass natin
ay gumagamit tayo ng welding rod na LH 7018 na 2.5. Then pagka hot pass ay gumagamit naman tayo ng 3.2 7018 pa rin. Then ang capping natin ay 7018 pa rin pero 4.0 na, dahil ang agwat nitong tubo na to ay malaki. So para matibay siya, kaya nilagyan ko ng uka ang tubo upang maganda talaga ang kapit, dahil ang tubo na to ay 14 inches. So sa 14 inches na yan, kada plants ay mayroong 16 holes. Ang branch naman ay 12 holes. So kailangan talagang matibay ang pagka-welding natin, dahil magkakahilaan na ito pag naghigpit na yung mga tornilyo. So ngayon natapos ko nang na-full weld ang ating branch. So inumpisahan ko nang kinakating yung loob. Ayan. So madali lang katingin ito dahil mayroon namang acetylen dito sa barko. Pero mas may madali pang kagamitan sa pagkating nito ay yung 180 degrees na cutting torch. Yung ginamit ko ito ay 90 degrees lang. So mayroong nakagamit na ako ng 180 degrees, pero hindi available sa barko na to ang 180 degrees. So itong 90 degrees na lang ang ginamit ko, pero pwede naman, okay naman siya, wala namang problema. Ginagamit lang yung 180 degrees kung ang branch ay talagang mahaba ang height o mataas yung height. So ito nasa ano lang nasa 273 lang. So hindi na kailangan yung 180 degrees na torch. So ngayon last na full weld ko na ito dito sa outer ng plants. So pagkatapos nito ay hahatiin na natin ang plants na ito upang matapos na, at dadalhin na natin doon sa painting area. So ito na, at natapos ko nang na-full weld ang ating tubo at nakating na rin dito sa loob. So ngayon ay hahatiin na natin ito sa dalawang parte. Hatiin natin dito sa may gitna upang madaling natin maipasok. At before that ay igagrind muna natin ito, ang ating plants. Linisan muna natin ito para kompleto rikado na. Ayan, nakikita niyo yung forma na yan. So ang tubo na to ay ito ay yung sukat niya sa inside, outside niya, outside plants. Ayan. So malaking plants ito. At ito naman ang 10 inches ito. So ganito ang pag-assemble sa malaking tubo. Ay kailangan mo nang mag-iingat sa mga sukat. So ito na, nailagyan ko na ng plants. So naka-root pass pa yon. So pag tinanggal natin ito, saka natin ipupul para medyo madali. Mas madali kasi pag nakatayo. So ito na, at natapos na natin pag-welding, at ito'y dadalhin na natin sa labas. Ito na, dito natin pipinturahan ito kasi mas maganda dito dahil medyo maluwag, kasi doon sa loob ng workshop ay talagang masikip. So ginamitan ko ng crane ito dahil may kabigatan nito, nasa mga 200 kilos, kaya gumagamit tayo ng crane dahil ang mga kasamahan natin ay busy. So mag-isa lang tayo. So pagkatapos kong napinturahan ng loob, ito na yung kalabasan. Baka bukas ikakabit na namin ito dahil na-approve na yung hot work namin. Dahil kaya nga nag-request kami ng hot work dahil yung lumang tubo ay puputulin namin kasi mahirap ilabas. So ito na, nadala na namin sa baba at ready nang ikabit. So nagumpisa na kaming magtatanggal ng mga bolt. So dito yun ang ating tatanggalin, yun nasa loob yun. Kaya nagumpisa na namin tinanggal at na-drain na yung tubig, at kailangan na nating putulin yun
kasi napakahirap talagang ilabas gawa nung mahaba siya, maraming nakaharang sa taas at sa mga gilid-gilid, talagang masikip yan. So babaklasin na natin ito upang matapos na. Total mayroon naman tayong permiso sa opisina na maggamit ng hot water. Tsaka wala namang problema dahil naka gas free kami ngayon, wala kaming karga at saka gas free na. So yun ang ating babaklasin na ready na ating tubo, at dito natin silipin sa kabilang side ang location ng tubo, at itong bago na to ay yun ang ating ikakabit. Yan, ito yung tuyo na, matigas talaga ang epoxy, maganda talaga ang epoxy na to. Yung epoxy na to ay ginagamit ito sa ballast tank, so maganda siya, pero di naman sabihin na magtatagal ang pintura na yan dahil matutuklap din yan sa katagalan. Yan, yun ang baklasin natin, oh. Kasi yung pintura na yon ay para yun sa ballast tank. Ngayon pag ginamit natin dito, okay naman, kaso lang may presyo na dumadaan eh. So ito na yung lumang tubo, talagang kinating ko dahil di talaga pwedeng ilabas, kaya tama yung ating ginawa na ang tubo ay ginawang dalawang parte. Ayan, so ngayon nandito na yung dalawa, nailabas na namin. So mag-umpisa na tayong ng pagkakabit sa bagong tubo. Ito na, inihila na namin, 3 tao ang naghila dahil mabigat talaga, di pwede pag isa lang, kailangan talagang gamit tayo ng workforce. Ayan, naikabit na natin ang ating tubo, silipin natin. Ayan, ito na, naikabit na natin ang ating malaking tubo na hinati natin. So nag-open na kami ng barbula at tinitingnan kung wala bang leaking. So sa ngayon wala siyang leaking, so papandarin na namin ito, doon magkalaman kung magka-leaking ba. Pero suction lang to eh, walang leaking to dahil suction to, at saka higpit na yung bolt yan, 16 piraso sa header at saka 12 naman piraso na bolt sa branch. So talagang matibay, tapos M20 pa yung bolt. So ngayon ito na yung ginawa natin, ikabit na at successful tayo sa ating ginawang tubo na ito. At kahit medyo mahirap ipasok, pero nagawa pa na natin ang paraan. So ito na, at ang tubo na ito ay on service na at gumagana na, dahil ang tubo na to ay ginagamit sa scrubber. So ang ating scrubber ngayon ay umaandar na, at ang ating pumps na ginagamit ay nakaandar na rin. So ito na, at kompleto na tayo sa rekado nito. At marami pong salamat sa nanood. Sana mayroon kayong nakuhang mga idea. Kung mayroon kayong katanungan, mag-message lang kayo doon sa ating page sa Facebook, ang Sips Peters TV, or mag-comments kayo dito sa baba at sabihin nyo anong problema upang ako ay makatulong sa inyo kahit papano.